Huwag ka nang bumili ng motor. Ito ang 10 dahilan. Pag-usapan natin. Let's go! Ako nga pala si Jay-Z. 8 years na ako nagmamotor. Since 2016 yon. Motorcycle enthusiast, nagluloop, ginagamit yung motor sa pagpasok. At para sa akin, i-recommend ko, isasuggest ko na huwag ka nang kumuha ng motor. Huwag ka nang bumili. Gaya ng sabi ko, naglista tayo ng 10 dahilan at simulan na natin. So isa sa mga nalista natin ay yung usapin ng traffic congestion. So traffic, ano ba yung ibig kong sabihin? So kahit na makakasingit ka sa mga sasakyan during traffic, kahit na meron kang makikitang maliit na daan para makauwi, nakaka-stress pa rin talaga. Halimbawa na dyan, sisingit ka, biglang may tricycle, no? Hindi naman siya kasya doon, nandun siya sa dadaanan mo. Merong jeep, merong e-bike, nakaka-stress talaga. Yun yung magiging dahilan ng pagka-high blood mo sa traffic, no? In-advertise sa'yo, inirecommend sa'yo na magmotor ka para makasingit ka sa traffic, pero merong mga ganun. Hanggat maaari, iwasan mo muna yung traffic na yun, maglakad ka, magbike ka, tapos tsaka ka mag-commute. Yun yung i-recommend ko. Exercise at the same time, bawas ka pa sa mga pollution, di ba? Bawas ka pa sa pamasahe. Isa yun sa dahilan, traffic. Pangalawa naman sa listahan ay yung road conditions dito sa Pilipinas. Lalo na sa mga probinsya, rural areas. Kung nakadaan na kayo sa Quezon Province, sobrang lalaki ng mga lubak. Napakadelikado sa mga 2 wheels. Kung sasakyan yan, 4 wheels, bus, trucks, van, hindi mo masyadong mapapansin, hindi mo masyadong mararamdaman yung lubak, no? Kumbaga, hindi siya masyadong iindahin ng sasakyan mo. Pero kung 2 wheels, automatic, shoot ka dun sa banga na yun, no? Shoot ka dun sa swimming pool na yun, dun sa Quezon Province. Shoot ka dun at aksidente talaga yung haharapin mo. Dito pa naman sa atin sa Pilipinas, sobrang tagal gumawa ng mga lubak, ng mga sirang daan. Kaya hindi ko i-recommend sa'yo na bumili ka ng motor. Pangatlong rason naman ay yung safety concern. Kahit na naka-helmet ka, naka-gears, naka-vest, kompleto yung riding gears mo, riding shoes, at kapag na-aksidente ka, almost fatal na yan. So kung compare mo sa mga sasakyan, sa mga 4 wheels, kapag nabangga ka, hood muna, bumper muna, kahit sa likod, yung compartment mo muna yung mababangga bago ikaw. Kahit nga sa mga gilid or diretso sa pinto mo yung bangga, meron pa rin pinto bago ikaw. Ngayon, kung binangga yung motor mo, ikaw na rin yun Iisa kayo ng motor. Exposed na exposed ka, kahit naka-helmet ka, nasagasaan ka sa tiyan, putol yung tiyan mo. In terms of safety, hindi ko talaga marerecommend ang motor. Susunod naman ay yung weather conditions dito sa Philippines. Dito sa Pilipinas, kapag umaaraw, sobrang init. Kapag umuulan, sobrang lakas ng ulan. Pag may bumagyo, sobrang lakas ng bagyo. Kapag nakamotor ka, umulan, tatabi ka pa, magkakapote ka. Kapag nakakapote ka na, sobrang init naman kahit umuulan. Ang nakakainis pa doon, pag nagsuot ka na ng kapote, na kumpleto mo na, pambaba, pang taas, biglang titila yung ulan. Nakakainis, nakaka-stress, sobra. Nafe-feel nyo ba ako? Ganyan talaga nangyayari sa akin araw-araw kapag umuulan. Tatabi ako, tapos magkakapote ako, biglang titila yung ulan. Tapos kung hindi naman, sobrang init talaga, no? Tirik na tirik, pawis na pawis ka. Kapag nakamotor ka, hindi safe kapag naka-t-shirt ka lang para sana maaliwalas. Meron kang gears, kundi man naka-riding jacket ka. Mainit yun. Sobra. Kaya hindi ko talaga mai-recommend sa'yo ang magmotor. Susunod naman ay ang maintenance cost. So kung nagbabas ka, nagko-commute ka, nag-jeep ka, ang babayaran mo lang pamasahe. Kung sa motor, bukod yung gas, tapos maintenance cost pa. Hindi ko na-emphasize yung mga rehistro, lisensya, maintenance cost. Ito yung hindi nababanggit sa'yo ng mga nagre-recommend ng motor, yung mga nag-a-advertise. Ang sasabihin lang sa'yo, para makauwi ka ng maaga, makasingit ka sa traffic, sariling oras, makatipid. Yun yung scam sa pagmamotor. Kapag sinama mo yung maintenance cost, mamasahe ka na lang talaga, promise. Susunod naman ay yung usapin sa fuel prices. So, ang presyo ng gas sa Pilipinas, taas-baba talaga, umaabot ng 70, 65, 50 plus. No, ngayon 50 plus. Pero ang pamasahe, bago yan magtaas, pagbaba, meron niyang intervention ng government. Pero ang price ng gas, hindi ganun yan masyado kinokontrol. Nagtataas, nagbababa, mayat maya. Kung gastos lang pag-uusapan, panalo pa rin yung budget ng pagko-commute. Susunod naman sa listahan ay yung insurance cost. So kanina nabanggit ko yung maintenance cost, fuel price, napadaanan din natin yung lisensya at rehistro yearly. So meron pang isa, yung insurance cost. Isa pa yan sa kailangan mong i-budget yearly. Isa rin yan sa mga hindi binabanggit ng mga nag-a-advertise, mga nagre-recommend at nagsasuggest sa'yo na magmotor ka na para makatipid daw. So yung insurance cost na yan, hindi mo yan pwedeng takasan. Nasa batas po yan na kailangan meron kang kaakibat na insurance cost kapag nagre-rehistro ka. Ganon din naman sa ibang sasakyan. Kaya naman kung limited lang yung budget mo, huwag kang maniwala dun sa sinasabi na magmotor ka para makatipid. Well, hindi talaga, totally. Susunod naman sa listahan ay yung parking issues. Minsan sa mga malls may mga discrimination yan.
meron pa ring mga malls ngayon na yung motor dun lang sa gilid-gilid pinagpapark, tapos siksikan pa. Na pagpasok mo sa parking na yun, maluwag. Pag alis mo, sobrang sikip na delikado na yung nasa kanan kaliwa mo na baka matumba mo. Gastusin mo pa yon. At the same time, kapag nasa bahay ka, wala kang parking na motor, prone na prone siya sa nakaw. Kasi madali lang yung buhatin. Kahit sabi mong may lock yan dun sa disc, yung disc brake lock ngayon, kadena, madali lang yan alisin. Madali lang yan buhatin. Pag talagang wala kang parking sa bahay, kahit pang motor, hindi ko talaga i-recommend sa'yo na bumili. Another one na reason kung bakit hindi ko i-recommend sa'yo na bumili ng motor ay dahil sa environmental impact ng pagmumotor. So baka tanungin nyo ako, Jay-Z, maliit lang naman yung makina ng motor. Bakit sinasabi mong malaki yung impact niyan sa environment? Oo, maliit lang inilalabas niya. Pero kung i-compare mo yan sa pagko-commute, halimbawa na lang sa bus, marami kayo doon, 30 plus. So inilalabas na bus ng pollutant, hati-hati kayo doon. So parang ganun ko siya kino-consider. Kahit nasa jeep ka, marami naman kayo, 20 kayo doon, di ba? I-divide mo yun sa 20 yung inilalabas. So para sa akin, mas kokonti yun. Kaysa yung ikaw sa motor mo, mag-isa ka, sa'yo lahat yun. Sa'yo lahat galing yung mga inilalabas ng motor mo. So para sa akin, isa yun sa rason kung bakit wag ka munang bumili ng motor. Susunod naman ay yung mga alternatives. So anong ibig sabihin ko dito? Base sa mga nilista ko kanina ng mga costings, fuel cost, maintenance cost, insurance, rehistro, lisensya, nababayaran mo yearly, marami pa talagang ibang sasakyan dyan na bukod sa motor, mas makakatipid ka. Halimbawa na lang sa sasakyan, sabihin na natin na 4 lang kayo doon. Yung gas, maintenance, at yung iba pang gastos, pwede nyong i-divide sa 4. Sa jeep, ganun din, pamasahe lang, walang maintenance cost. Kung motor, sa'yo lahat yan. Promise. Yung point ng sharing, yung nagdi-divide kayo sa gastos, tsaka yung usapin ng public transport, para sa akin, better yon. So, sa ibang bansa, mapapansin nyo, mas maraming public transport kesa sa private vehicle. Kasi nga, isang sasakyan, sobrang dami nakasakay. I-divide mo sa 30, sa 40, sa 20, yung costing ng mga binanggit ko kanina. Sa mga developing countries tulad ng Pilipinas, sobrang daming private vehicle. Kaya ayan, traffic. So yun, alternatives and sharing. Yun talaga yung para sa akin, isa sa mga rason. So yun yung 10 dahilan kung bakit hindi ko i-recommend sa'yo na bumili ka ng motor. At kung may iba pa kayong alam na dahilan kung bakit hindi mo kailangan bumili ng motor, i-comment mo na lang dyan sa baba ng video na to para mapag-usapan pa natin. At the same time, makakatulong tayo dun sa mga nagre-research na masagot yung iba pa niyang katanungan bukod dun sa 10 na binanggit ko kanina. At kung may natutunan ka at nagustuhan mo ang video na to, you can hit that like button para mas marami pang matulungan at maabot ang video na to. At kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, tutorials tulad ng video na to, you can hit that subscribe button para maging updated ka sa mga ilalabas pa nating videos. Again, this has been Jay-Z. Enjoy the ride!